Sa opening scene, ipinakilala sa amin ang dalawang malalapit na kaibigan, sina Jerry at Mike, na pinag-uusapan ang relasyon ni Jerry sa kanyang girlfriend na si Lisa. Pareho nilang inaakala na niloloko siya nito. Sa pagtatangkang maghiganti, iminungkahi ni Mike na dapat manloko ni Jerry kay Lisa. Gayunpaman, hindi sigurado si Jerry kung paano niya ito magagawa dahil wala siyang ibang mga interes sa pag-ibig. Sinabi ni Mike na mayroon siyang solusyon para dito at dinala si Jerry sa isang brothel. Nangako sa kanya na mayroon siyang espesyal na inayos para sa kanya. Isa na itong katangahang ideya. Sa buong paglalakbay nila, si Jerry ay hinihiling na takpan ang kanyang mukha ng isang plastic bag upang lumikha ng isang tamang sorpresa para sa kanya. Pagdating nila sa bahay aliwan, sinalubong sila ng may-ari na si Madam Zora. Nakita namin na ang lugar ay may nakakatakot at hindi kinaugalian na kapaligiran at ang pinakakakaiba ay alam na ng mga escort ang pangalan ni Jerry. Kasunod nito, itinuro si Jerry sa isang walang laman at madilim na silid at nakasara mula sa labas na nag-iiwan sa kanya ng kalituan. Habang ginalugad niya ang silid, natuklasan niya ang isang itim na kahon na may nakasulat na pariralang, idikit ito dito. Sa simula ay nakakatuwa ito, kalaunan ay tinanggal niya ang kanyang pantalon at sumunod sa mga tagubilin. Sa gitna nito, ipinakita si Mike na nakikipagtalik sa tatlo pang manggagawa sa isang katabing silid. Habang nag-enjoy, bigla niyang narinig ang malakas na sigaw ni Jerry, dahilan para mataranta siya. Kaya't, nang hindi nag-aksaya ng anumang oras, tinalikuran niya ang mga babae at sinugod ang kanyang kaibigan at nakita niya itong nakahiga na walang malay sa kama. Sana hindi iyon ang pa-inbox mula sa June. Ipinapalagay ni Mike na tapos na si Jerry, kaya ibinuton niya ang kanyang pantalon, inilagay siya sa kotse, at nagmaneho. Sa kanilang pagbabalik, nagkamalay si Jerry at tila mas masaya kaysa dati. Ipinahayag din niya ang kanyang pagnanais na gawin itong muli. Gayunpaman, pinayuhan siya ni Mick na dahan-dahan ang mga bagay na ipinapaliwanag na ang tinatawag na espesyal na bagay ay isang beses na kaganapan. Binanggit din niya ang katotohanan na ito ay napakamahal, ngunit gayunpaman, ipinangako ni Mikey na ayusin ang isa pang pagbisita sa lalong madaling panahon. Sa pagkakataong ito, kasama ang isang magandang manggagawa na nagngangalang Sin. Pagdating sa bahay, tinanong ni Lisa si Jerry kung saan siya nagpunta at nagpanggap lang siya na nakikipag-inuman siya kasama si Mike. Sa isang nakakagulat na pangyayari, inihayag ni Lisa na siya ay buntis, na iginiit na si Jerry ay hindi baog at ang kanyang semilya ay may kakayahang lumangoy. Ang paghahayag na ito ay nagulat kay Jerry at nagpupumilit siyang paniwalaan ito. Tinatanong niya kung tunay ngang kanya ang sanggol, ngunit lalo lamang nitong ikinagagalit si Lisa. Kinabukasan, pumasok si Jerry sa trabaho at nakipagkita kay Mike. Nagtanong siya tungkol sa lokasyon ng bahay ng brothel, ngunit tumanggi si Mike na ibunyag ang impormasyon at sinubukan siyang ilayo sa hindi malamang dahilan. Desperado na muling bisitahin ang lugar, naghanap si Jerry sa internet, umaasang mahanap ang kinaroroonan nito. Pagkaraan ng ilang sandali, napadpad siya sa isang katulad na establisimento na pag-aari ng isang babaeng nagngangalang Mystic Wanda. Walang pag-aaksaya ng oras, pumunta si Jerry sa nasabing lokasyon at tinanong si Wanda tungkol kay Madam Zora. Ang babae ay nagkunwaring nakakalimutan noong una, ngunit nang mag-alok si Jerry sa kanya ng pera, agad niyang ibinigay sa kanya ang address ng nakakatakot na mukhang bahay aliwan. Di nagtagal, nang dumating si Jerry sa lugar, sinalubong siya ni Madam Zora sa pintuan at ipinaalam sa kanya na sarado sila. Gayunpaman, nag-aalok si Jerry sa kanya ng 2 beses sa halaga, at kahit papaano ay hinihikayat siya na bigyan siya ng access sa espesyal na pakete para sa isa pang pagkakataon. Pagkatapos, inihatid siya sa parehong nakakatakot na silid na naglalaman ng misteryosong kahon. Si Jerry ay nagpapatuloy na sundin ang parehong pamamaraan, tulad ng dati, pumunta at magpatunog sa madilim na lungga, na nagbibigay kasiyahan sa kanyang mga pagnanasa habang ganap na may kamalayan sa oras na ito. Kapag siya ay tapos na, ang kanyang pag-usisa ay tumaas dahil gusto niyang alisan ng takip ang mga lihim na nakatago sa loob ng mahiwagang kahon. Sinubukan niyang sumilip sa butas gamit ang flashlight ng kanyang telepono, at sinubukan pa niyang buksan ito ng malakas,
ngunit natuklasan niyang nakasara ito mula sa labas. Makalipas ang ilang sandali, pumasok si Madam Zora sa silid upang ipaalam sa kanya na tapos na ang kanyang sesyon, ngunit nahanap niya si Jerry na pilit na sinusubukang i-access ang kahon. Siya ay galit na sinusubukang makialam. Paano kung malaman niyang si Baby Yoda pala ang nasa loob? Ngunit si Jerry, na natupok ng kanyang desperasyon na ibunyag ang nilalaman ito, ay marahas na sinipa siya sa lupa at tinadyakan hanggang mamatay. Pagkatapos nito, kinuha niya ang misteryosong kahon at nagmamadaling umalis sa lugar. Pagkatapos ay umupa siya ng isang silid sa hotel sa loob ng 6 na araw, itinago ang kahon kasama niya. Samantala, sa bahay ng brothel, makikita si Detective Barnes na nag-iimbestiga sa kaso ng namatay. Nakatuon siya sa pagtatanong kay Ivan, ang taong responsable para sa seguridad at pagpapanatili ng brothel. Ngunit sinabi ni Ivan na wala siyang alam na nagsasabi na siya ay wala sa panahon ng krimen habang siya ay lumabas upang bumili ng mga pamilihan. Kinabukasan, si Jerry ay bumalik sa trabaho, ngunit ang kanyang isip ay nababagabag sa kanyang kamakailang makasalanang ginawa. Hindi niya talaga maalis ang katotohanan na nakapatay siya ng isang tao. Pagkatapos ng trabaho, bumalik siya sa hotel at muling nagpakasawa sa kanyang mga pagnanasa. Kapag siya ay tapos na, kakaiba niyang ipinasok ang kanyang kamay sa butas ng mahiwagang kahon para lamang matuklasan ang isang jelly na malagkit na substance sa loob. Naiintriga, sinimulan niyang hawakan ang sarili gamit ang malagkit na likido na nagpapatindi sa kanyang kasiyahan na nagpapahiwatig na mayroong isang bagay na mahiwaga sa sangkap. Si Jerry ay nag-iipon pa ng likido sa isang maliit na bote bago umuwi. Pagdating niya, nagtanong si Lisa tungkol sa dahilan ng kanyang pagkahuli, at si Jerry ay gumagawa lamang ng dahilan na may kinalaman sa trabaho. Ako ay hanggang sa aking mga bola sa ito, sabi niya. Kalaunan ng gabing iyon, natagpuan niya ang kanyang sarili na nag-iisa sa kama at sinubukang gamitin ang malagkit na likido upang makakuha ng kasiyahan. Gayunpaman, sa parehong sandali, pumasok si Lisa sa silid ng hindi inaasahan at nahuli siya sa akto. Mabilis na nag-iisip at kaagad meron ng dahilan si Jerry na nagkukunwaring sorpresahin siya. Kasunod nito, ang dalawa ay nakikipagtalik, ngunit si Jerry ay desperado at agresibo sa proseso na naging sanhi ng pagkabalisa ni Lisa. Hindi siya sumang-ayon sa isang managed choice na may ectoplasm. Kinabukasan, naghanda si Jerry na umalis na nagpapanggap na may kliyente siyang tatagpuin. Naramdaman ni Lisa ang kanyang hindi pangkaraniwang pag-uugali nitong mga nakaraang araw. Nakipag-ugnayan si Lisa kay Mike at tinanong kung si Jerry ay may kinalaman sa isang lihim na relasyon. Itinanggi ni Mike ang anumang impormasyon, ngunit nangakong ipaalam sa kanya kung may mapansin siyang kahina-hinala. Nang maglaon, habang naliligo, naranasan ni Lisa ang biglaan at matinding pananakit ng kanyang tiyan na nagresulta sa pagdurugo. Dahil siguro ito sa malagkit na substance na ginamit ni Jerry kagabi. Sa kabilang banda, si Detective Barnes ay nasa pinangyarihan ng krimen kung saan nadiskubre niya ang ilang okultismo na libro sa bookshelf ni Madam Zora. Ipinaalam sa kanya ni Ivan na ginamit niya ang mga aklat na iyon upang sumpain ang mga tao. Pagkatapos ay tumuloy sila sa nakapangingilabot na silid at napagtanto na nawawala ang itim na misteryosong kahon. Pagbalik sa hotel, nakita si Jerry na sinusubukang pasayahin ang sarili sa pamamagitan ng pagpasok ng sarili sa kahon. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi niya magawa at sa halip ay nakararanas ng pananakit sa kanyang ibabang tiyan. Nagmamadaling inalis ang sarili sa kahon, natuklasan niya ang mga pasa na kumakalat sa ibaba ng kanyang pusod. Nag-aalala ito kay Jerry, kaya agad siyang bumisita sa isang doktor. Ang huli ay nagpapatakbo ng ilang mga pagsusuri, nagrereseta ng ilang gamot, at nagpapayo sa kanya na umiwas sa regular na pakikipagtalik. Magpahinga ka man lang sa cock box dyan, Jerry. Pagkatapos nito, kinansela ni Jerry ang lahat ng kanyang mga pagpupulong sa trabaho para sa araw na iyon at umuwi upang magpahinga. Sa kasamaang palad, ang impeksyon ay nagsisimulang kumalat sa kanyang tiyan. Ang masaklap pa, nilapitan siya ni Lisa dala ang nakakabagbag damdaming balita ng kanyang pagkalaglag. Gayunpaman, hindi gaanong binibigyang pansin siya ni Jerry at nagmumungkahi lamang na subukan nilang muli.
Sa kabila ng masakit na mga pasa at payong medikal, nananatiling lulong si Jerry sa paggamit ng malagkit na sangkap. Kinabukasan, bumalik siya sa silid ng hotel, dala ng kanyang pagkahumaling. Ngunit nang malapit na niyang ilagay ang kanyang dwarf star sa black hole, napagtanto niya na ang kahon ay wala na ngayon sa malagkit na sangkap. Ngayon na hindi niya makontrol ang kanyang pagnanasa, siya ay desperadong naghahanap ng mga paraan upang buksan ang itim na kahon. Bilang resulta, bumisita si Jerry sa isang kalapit na tindahan ng hardware at bumili ng lock-cutting tool. Pagkatapos ay bumalik siya sa silid ng hotel at matagumpay na nabuksan ang mahiwagang kahon. Pagkatapos nito, kinukuha niya ang mga misteryosong nilalaman nito at nagpatuloy upang bigyang kasiyahan ang kanyang sarili. Sa kasamaang palad, ang mga kahihinatnan ay kakilakilabot habang ang kanyang mga pasa ay patuloy na kumakalat sa kanyang katawan. Sa bahay, natuklasan ni Lisa ang credit card statement ni Jerry na nagpapakita ng labis na pag-withdraw na ginamit sa pagrenta ng isang silid sa hotel. Kasabay nito, nakatanggap siya ng isang tawag mula sa lugar ng trabaho ni Jerry na nag-aabiso sa kanya tungkol sa kanyang pagkawala. Ang mga natuklasan na ito ay nagpapatibay sa kanyang pagdududa na niloloko siya ni Jerry. Dahil sa kanyang mga hinala, nagmaneho siya sa parehong hotel sa pagtatangkang mahuli siya ng walang kabuluhan. Sa pagpasok sa kanyang silid, nakita niya ang isang hindi pamilyar na pabango at ipinapalagay na ito ay ang presensya ng isa pang babae kung kanino si Jerry ay nagkakaroon ng relasyon. Pagkatapos ay hinanap ni Lisa ang buong silid, umaasang makahanap ng ilang mga pahiwatig. Nang wala siyang makita, pumasok siya sa banyo. Doon, nakakagulat na natuklasan niya ang isang parang halaya na gumagalaw na laman na ginagamit ni Jerry para sa kanyang kasiyahan. Gayunpaman, bago niya ito matanong, inatake siya ni Jerry mula sa likuran at sinakal siya ng mahigpit. Nang huminto siya sa pagtutol, pinakawalan ni Jerry ang kanyang pagkakahawak sa pag-aakalang nagtagumpay siya sa pagpatay sa kanya. Ngunit sa kanyang lubos na pagkabigla, siya ay buhay pa rin. Sa isang estado ng gulat, kinuha ni Jerry ang isang mabigat na pamutol ng kandado at brutal na hinampas siya, sa wakas ay pinatay siya. Sa resulta ng kaganapang ito, masusing nilinis ni Jerry ang mga mansa ng dugo mula sa silid, binalot ng bedsheet ang walang buhay na katawan ni Lisa at dinala ito sa kanyang sasakyan. Pagkatapos ay nagmamaneho siya pabalik sa kanyang tahanan at maingat na itinapon ang bangkay sa kanyang garahe. Kinabukasan, lumabas siya sa silid ng hotel, dala ang kakaibang gumagalaw na laman. Pagkatapos ay bumalik siya sa bahay at binago ang kanyang kwarto upang maging katulad ng nakakatakot na kapaligiran ng bahay ng brothel ni Madam Zora. Kapag kumpleto na ang kanyang pag-setup, magsisimula siyang gumawa ng mga pisikal na aktibidad kasama ang laman. Nagsisimula siya ng sarili niyang kulto na tinatawag na Bon Masons. Sa ibang lugar, nalaman ni Mikey ang tungkol sa pagkamatay ni Madam Zora at nagpa siyang tingnan si Jerry. Nang makarating siya sa tirahan ng huli, napansin niyang bukas ang pinto ng garahe. Nagtataka, pumasok si Mike sa bahay at tumungo sa madilim na silid ni Jerry. Sa kanyang sorpresa, natuklasan niya ang gumagalaw na laman na humantong sa kanya upang maghinala na si Jerry ay sangkot sa isang bagay na kasuklam-suklam. Sa sandaling iyon, dumating si Jerry sa bahay at nagsasalita sa isang kaswal na paraan, kumikilos na parang walang nangyari. Ngunit dumating si Mike sa punto na sinisikap na tiyakin kay Jerry na mananatili siyang kaibigan kahit anong mangyari. Nangako rin siyang pagtakpan si Jerry kahit nasangkot siya sa kaso ni Madam Zora. Gayunpaman, nagsimula ang gulat ng ihayag ni Jerry na kinuha rin niya ang buhay ni Lisa. Dahil sa takot sa mga kahihinatnan, kinuha ni Mikey ang kanyang telepono upang makipag-ugnayan sa pulisya. Ngunit tinakpan ni Jerry ang kanyang ulo ng isang plastic bag at nasuffocate siya hanggang sa mamatay. Sa susunod na eksena, makikita natin si Jerry na ngayon ay ganap na natatakpan ng nakamamatay na mga pasa ang katawan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, natutulog pa rin siya sa tabi ng gumagalaw na laman. Mukhang na-addict na siya dito. Biglang tumunog ang doorbell at sinagot ito ni Jerry, at nakita niya ang kanyang mga kapitbahay na dumating upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Gayunpaman, si Jerry, sa kanyang lumalalang mental na kalagayan, ay sumisigaw sa kanila na umalis sa kanyang ari-arian. Umalis na!
Ang gusto ko lang para sa aking kaarawan ay ilagay ang aking titi sa malapot na bagay. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang silid at natuklasan na ang dating gumagalaw na laman ay wala ng buhay. Sa sobrang kawalan ng pag-asa, napaiyak siya, hindi sigurado kung ano ang susunod na gagawin. Galit na galit, nagmamadali siyang pumunta sa brothel ni Madame Zora at humingi ng tulong kay Ivan. Laking gulat ng huli nang makita ang kanyang estado. Gayunpaman, inutusan niya si Jerry na maghintay sa parehong katakot-takot na silid mula kanina, habang dinadala niya ang patay na laman. Habang naghihintay si Jerry, ang kanyang katawan ay sumasailalim sa isang kakatuwang pagbabago. Ang kanyang buhok ay nalalagas, ang kanyang mga ngipin ay lumalala, at ang kanyang balat ay unti-unting nagiging malajeli na substansya na nagiging sanhi ng kanyang kasuklam-suklam na hitsura. Samantala, gumawa si Ivan ng isa pang itim na kahon na may butas, isinulat ang parehong mensahe dito, bago ito ilagay sa katakot-takot na silid. Sa oras na ito, si Jerry ay naging isang pakiramdam na masa ng laman. Di nagtagal, si Ivan ay nagpapatuloy na tanggalin ang ulo ni Jerry sa kanyang katawan at inilagay ito sa loob ng itim na kahon. Sa huling eksena, dumating si Detective Barnes sa brothel at ipinaalam kay Ivan na si Jerry ang kanilang pangunahing suspect. Gayunpaman, mabilis na binago ni Ivan ang paksa at inialok sa detective ang espesyal na karanasang ito na dinala siya sa katakot-takot na silid na naglalaman ng itim na kahon. Nag-umpisa na si Jerry ngayon. Marami pong salamat sa panunood. Mag-subscribe para sa higit pang mga videos na tulad nito, i-on ang mga notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel.